Yasumi ko ulit ngayon. Dito pa rin nga kami sa Sapporo at uunahan ko na nga kayo, hindi nyo pa makikitang suot yung singsing ko dahil ito nga ay naganap bago mag-propose sa akin si Bebu. Bago nga kami umalis ay chinek ko muna yung weather at -5 nga pala ngayon. Kaya naman dapat ay patong-patong nga yung suot naming damit. 3 nga yung suot kong pambaba at 3 din yung suot kong pang itaas. Maaga nga kaming gumayak at nagising ni Bebu ngayon dahil maya-maya ay meron nga kaming pupuntahan. Mabas at naglakad muna nga kami sandali para nga magpunta sa Daiso. Ang hotel kasi na nabook namin ay napakaganda ng pwesto kaya malapit kami sa kahit anong bilihin. Dahil ilang araw na nga lang ay aalis na nga kami sa Sapporo, naghanap na nga kami ng mga kakailanganin namin para sa dala naming mga gamit. Inuna ko lang nga itong mga travel plastic vacuum bag. Konti lang naman yung mga binili ko at after naman noon ay nagbayad na nga ako. Dito nga sa Japan, mostly sa mga Daiso ay wala ngang cashier at ikaw ang kusa ang magbabayad. Buti na nga lang talaga natandaan ko pa yung mga pinaggagawa ko noon. Tapos nga namin magbayad dito sa Daiso ay naglibot pa nga kami para maghanap naman ng bag. Dahil sa totoo lang, nahihirapan talaga kami ni Bebo dun sa mga dala naming backpack. Kaya naman sabi ko sa kanya, maghanap na nga kami ng pwede naming gamiting bag kahit medyo maliit. Pag-iikot nga namin ay may nakita nga ako dito na bag na sabi ko ay pwede ko nang gamitin. Kaya lang, bukod sa ubod nga ng liliit, ubod din ng mamahal. Kaya naman, umalis na nga kami at naglakad papunta naman dito sa may Don Quijote. Ito kasi sa Don Quijote ay nagtitinda nga sila ng mga branded na bag. Sabi ko kay Bebo, kung bibili nga kami ng bag, yung branded na yung bilhin namin para lagi din namin magamit. Libot-libot lang din kami at nagtingin-tingin kung ano nga yung mga gusto naming bilhin dito. Hindi nga kami pwedeng mamili ng marami dahil ayaw namin mag-over baggage kapag bumalik na kami ng Tokyo. Ilang minuto din kami nag-isip at nagtingin-tingin ni Bebo sa mga bibilin namin na bag. Super pricey lang din talaga dahil ito nga ay mga bago na branded na bag. Dalawa nga yung naisip ko at nagustuhan kong bag kaya naman nagpa-assist na nga ako para makita ko din yung itsura sa malapitan. Itong Coach nga pala yung napili ko. At sa isang iglap nga ang naging bill namin ni Bebo ay 44,100 yen. Grabe, parang pumikit lang kami pero ang bill na namin ay halos 5 lapad na. After nga nun ay chinek lang din muna namin yung bag bago nga kami umalis. Ito nga yata yung unang beses na binilhan ko yung sarili ko ng ganito kamahal na bag. Feeling ko naman ay deserve ko yan dahil magiging mabuti naman akong asawa. Kabayad nga namin ni Bebo ay lumabas na rin kami dahil nagugutom na nga kami. At dahil maya-maya pa naman yung lakad namin ni Bebo, ay nagpalipas nga muna kami ng oras dito sa daan at naghanap lang kami ng pwede naming kainan. Dito nga sa Japan, walang katapusan na takoyaki ang makikita mo. At alam nyo ba na hindi talaga ako mahilig kumain ng takoyaki sa Pilipinas? Meron lang kasi kung isang kinakainan na takoyaki at yun nga ay natatagpuan kung saan nga ako nagtrabaho dati. Pero ito nga si Bebo, ito talaga yung una niyang tinarget na kainin simula nga na nagpunta kami dito sa Japan. Pagka-order nga namin ay naghanap lang kami ng tables and chair kung saan kami pwedeng maupo. At dahil sobrang sarap nga at kakaiba yung takoyaki nila dito, medyo may kamahalan nga lang kumpara dyan sa Pinas. Para sa akin kasi, ibang-iba talaga yung timpla at sauce na ginagamit nila. Alam nyo ba guys na ako talaga yung tao na wala talagang kahilig-hilig sa octopus. Pero pagdating dito sa Japan, kahit nga mahilo-hilo na ako sa mga takoyaking kinakain ko, hinahayaan ko lang. At kung takoyaki lover ka din kagaya ni Bebo, ay ipagpe-pray ko din na sana ay makapunta ka ng Japan at matikman mo nga itong takoyaki nila. Katapos nga namin kumain ay lumabas na rin naman kami at sabi ko nga sa kanya ay maglibot-libot muna kami dito. Kung pupuntahan nga namin ni Bebo mamaya ay sobrang ganda at excited na nga ako ipakita sa inyo. So, dahil mahaba na naman nga itong vlog na to, bukas ko na nga kayo babalikan. Yun lang naman. Salamat! Gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na Masaya Game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun lang kadali, magkakaroon ka na nga ng account dito sa Masaya Game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna nga mag-cash in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum, 30,000 naman ang maximum. After nga nun ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. Ay tingnan nyo naman, papindot-pindot lang ako, nananalo na ako ng malaki gaya nito. Siyempre, palagi kong ginagawa kapag ganito nakalaki yung napapanalunan ko, wini-withdraw ko na nga yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw, ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin at siyempre ang GCash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.